Good morning po sa bawat isa. Good morning. Mamagaba yung mata ko. Si Scoldy kasi joke lang po. Yan, salamat po sa Panginoon sa ating pagpupuri. At gusto ko rin pong magpasalamat sa bawat isa po. Yan, yung graduation po ni Paz last week sa kanyang masteral. So po kayo maganda yung sinabi kay Paz na pupunta kayo. Nasa sense niya talaga. Wala po sinabi. Yan, salamat po sa suporta po. Naging sa gawain kahapon, papuri sa Panginoon, sa support din po ng church. At moving forward, so support din natin yung gawain ng women sa June 12. Amen po ba? Amen. At yan, puro pasalamat. Salamat po sa Panginoon yan sa mga leaders natin at sa buong church na hinahayaan niyo pong mag-speak si Paz. Pag nangailangan po ng speaker sa ibang bahagi ng World Mission, so salamat po sa pagpapahintulot. Yan po, so ang pag-aaralan po natin ngayon, yan, pakibasa nga po ng bawat isa. God is unchanging. Amen. So last week, kaninong buhay po yung pinag-aralan natin last week? Abraham. Amen. So ngayong week na to, ang pag-aaralan po natin ay buhay po ni Isaac. Amen. So bago po natin pag-aralan ulit yung mga verses na ito, tayo po'y dumulog sa ating Panginoon muli. Amang Diyos na mga pangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sinasamba o Diyos, dinadakilang namin ng iyong banal, kataas-taasang pangalan, O Lord, sa aming harapan, O God. And Lord, we are praying, O God, na patuloy nga po, Panginoon, ang iyong banal na spirito lamang ang aming maranasan, O God. May you open our spiritual eyes, ears, O God, heart, O Lord, to see, hear, and practice your word, Panginoon, na aming pag-aaralan sa umagang ito, O God. Muli, Panginoon, may your name be glorified, O God. All things, O God, all words that will come out in my mind, my mouth, O Lord, will give glory to your name alone, O Jesus. Pinupuli ka namin, sinasamba, tinataas pa namin ng iyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, pag-aaralan po natin yung kwento ni Isaac. So, kung mababasa po natin yan, nasa Genesis 25 to 27 po yung kwento niya. So sabi po dyan, may severe famine daw na nangyari dun sa lugar, no? Bago pa happened before in Abraham's time. So si Isaac po, lumipat siya sa Gerar. So si Abimelech po yung hari ng mga panahon na yon. Tapos the Lord appeared to Isaac and said, "Do not go down to Egypt, but do as I tell you." Amen. Ang palad po nila na lagi nilang nakausap ang Diyos. Verse 3, "Live here as a foreigner in this land, and I will be with you, and I will bless you." Amen. Si Isaac po, isa po siya sa mga lingkod ng Panginoon na all the works of his hands ay talagang pinagpala po ng Panginoon. Amen. Sabi dito, "I will be with you and bless you. I hereby confirm that I will give all these lands to you and your descendants." Yung mga words po na descendants, give all these, promise yan, solemnly promise to Abraham, your father. Yan, papaulit-ulitin po natin mamaya yung mga words na yan. "I will do this because Abraham listened to me and obeyed all my requirements, command, and decrees, and instructions." Amen. So, yun nga po, si Isaac ay anak ni Sarah, tsaka ni Abraham. Yung kanina, nakarinig tayo ng prayer, no, ng baby. Amen. So, alam naman natin na si Sarah ay baog, at matanda na sila nung pinanganak si Isaac. Ilang taon po si Sarah? Ano po? 90. Amen. Tapos si Abraham po, ilang taon po? 100. Amen. So, tapos po, si Isaac, sino po naging asawa niya? Isasya na po kayo, mahilig akong ganito. Si Rebecca. Amen po. Sino man naging anak ni Isaac? Amen. And ano po natin, yung si Isaac po, siya yung fulfillment ng pangako ng Panginoon kay Abraham na siya ay magiging father of many nations. Amen po ba?
Amen. Nagigilig yung kamay ko po. No? Amen. Pero, maliban po dito, bago po ito, si Isaac po, meron po siyang mga shortcomings at weaknesses. Okay? Para makarelate tayo. Kasi iniisip natin yung mga nasa Bible, mga perfect na, no? Pero hindi po. Kung mapapansin niyo po, kay Isaac, meron po siyang mga shortcomings and weaknesses. Shortcomings, mga pagkukulang, yan, kahinaan. Number 1 po, sabi dito, he did the same mistake as his father Abraham had done. No? Di ba nung umalis sila, Abraham, kasama niya si Sarah, anong sinabi niya? Kaano-ano daw niya si Sarah? Kapatid, alam niyo ba, ginawa rin siya ni Isaac. So, nung panahon na yun, wala naman si Isaac doon. So, nung pumunta sila sa Gerar, ang ginawa po ni Isaac, dahil natatakot siya dahil masyadong maganda si Rebecca, so natakot din siya. So, under pressure, sinungaling din siya. Sinabi din niya na si Rebecca ay kanyang kapatid. Okay? Kasi natakot siya, baka agawin sa kanya si Rebecca. Tapos, pangalawa, in conflict, he sought to avoid confrontation. Amen? In some point, okay din yun, nag-a-avoid tayo ng confrontation, pero in time ni Isaac po, kapag, nung pinaalis kasi siya dyan King Abimelech, hindi siya nagreklamo. Tapos nung mamaya papag-aralan din natin, nagdidig sila ng mga balon, lagi yung inaagaw ng mga Philistines, pero hindi niya rin kinonfront. Wala lang, aalis lang siya. Ganun lang yung lagi niyang ginagawa. Tapos number 3, yan. So number 3 po natin, he showed favoritism and alienated his wife. So, nung bago po dumating yung mga anak niya, si Esau, tsaka si Jacob, yan, sobrang close nila ni Rebecca. As in, sa Rebecca yung focus niya. Pero, nung nagkaanak na siya, nalipat yung attention niya. Okay? Tapos, meron din siyang favoritism. Sino ang favorite? Si Esau. Si Isaac. Sino ang favorite? Si Jacob. Si Rebecca, o di ba, naghati sila ng dalawang. Kaya nga minsan, inakabahan na ko, joke. Minsan, nawapansin ko yung sarili ko, isang ba yun, tumingin agad sa akin si Kisiya. Isang beses kasi, may mga time na parang feeling ko, yung attention ko, napupunta lang sa isa. Tapos pray ko siya kay Lord, tulungan mo ako. Papaturo ako kay Lord na walang favoritism. Alam niyo kung bakit? Mamaya. Sabihin ko sa inyo kung bakit. Okay? Tapos, pang-apat, nakalagay dyan, wives tend to control situation. Pero bago yan, balik muna tayo sa number 3. Amen? So ito, he showed favoritism, no? Silang dalawang mag-asawa. Yung favoritism talaga, bibigay siya ng conflict sa family. Tama ba ako? Kasi nung time na narinig ni Rebecca na kinausap ni Isaac, si Esau, sabi niya, ibibigay na sa kanya yung blessing. Ang ginawa ni Rebecca, ano ginawa ni Rebecca? Nag-plot siya ng panlilinlang nila ni, kaya ito ng utak ko, ni Jacob. Yan, panlilinlang nila ni Jacob dun sa tatay niya. Diba parang, hindi ata maganda to. Tama? So, pinagpanggap niya si Isaac na siya si Jacob para yung blessing papunta kay Jacob. Kasi favorite na si Jacob. So, ibig sabihin po, kung may favoritism, nagkakaroon ng deception. Tama? Niloko nila si Esau. Tapos, kung mapapansin ninyo, after ng kwento, ano sinabi ko, Isaac. Yun, after nun, sa Isaac, sino naging, so Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, four fathers. Okay po, yun yung pag-aaralan natin ngayong month. So after po ni Isaac, kay Jacob, sino naging favorite ni Jacob sa mga anak niya? Si Joseph. Ngayon mga children natin, si Joseph. Ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nainis yung mga kapatid ni Joseph sa kanya dahil favorite siya ng tatay nila. Tama? So kung mapapansin nyo po,
Yung favoritism, napasa siya ng napasa. Tama po? Tapos po, dito naman sa number 4, wives tend to control situation. Amen? So mula rito sa lahi nila Abraham kay Sarah, nung hindi siya magkakaroon ng anak, kinausap niya si Hagar para siya ang magbuntis. Tama ba? So sa panahon din neto, nila Isaac, ganun din yung ginawa ni Rebecca. No? Gusto niya, kontrolado niya rin yung sitwasyon. Minsan ba, ganun ba yung mga babae? Sige, tumawa kayo. Akala nyo, feeling na naman natin yung nagsasalita na naman sa harap. Tama ba? So, isang beses, kwento ko lang, masyado nang tumawa. Ayan, kwento ko lang, mabilis na isang beses. Nung inoperahan po si Papa, kailangan po ng 4 na bags ng dugo. Ang nagpunta po, kaming 3 magkakapatid, tapos si Pastor. So, prepare kami. Kinukuhanan na kami ng dugo. Unang kinuhanan si Pastor. Tapos, ang tagal niya. Natapos na kaming kuhanan, nandun pa rin siya. Tapos, alam niyo po ba yung nangyari? Hindi napuno yung bag. So, pag hindi siya napuno, wala na siya. So, sayang yun, yung mga nilabas na dugo. Kasi daw, malapot to yung dugo ni Paz. Tapos yung kabila kasi, parang sinaksakan na din siya. So, hindi na kaya. Pag pinilit pa, mamamagana. Noon parang ngayon, kasi sobrang frustrated ako personally na makakuha kami ng dugo. Tapos personally, may inis ako kay Paz. Inis na inis talaga ako. Pero ito pinapakita kasi na doon yung mga kapatid ko eh. Baka makita ako. Pero, ay salamat. Yan, inis na inis ako kay Paz. Tapos alam niyo ba, pagkatapos nun, sinabi ko talaga sa kanya, na-frustrate ako na parang bakit hindi namin nabuo yung 4 na bag ng dugo. Tapos after na, nung operahan na siya, sinabi doon, 3 bag lang daw ang kailangan. Sabi ko, ay, nagalit pa ako sa asawa ko, 3 bags lang pala yung kailangan. Tapos ito pa, mas malupit. Nung inoperahan po siya, si Papa, walang sinalin na dugo. Tama, di ba? Pero yung donation, okay lang, kasi nakaka-cleanse din siya ng katawan, tama. And baka may iba pang gagamit. Pero ang pinaka-point po doon, nainis ako sa asawa ko. Di ba? Hindi pa na kailangan ng dugo. Hindi pa na nasalinan yung papa ko. Yung point po doon, ako kasi mostly, ako dito eh. Medyo, ko sa bagay na to. Amen? Tayong mga babae, minsan, no? Masyado tayo nagmamadali. Minsan gusto nating i-figure out agad yung mga bagay-bagay. Tama ba? Tapos gusto natin, nangyayari siya agad. Di ba? Pero minsan pala hindi. No? So, isa yun sa mga tinuturo sa akin lagi ng Panginoon na hintay ka lang. Kasi ang totoo, ang leader natin ay ang mga lalaki. Pero syempre, may partnership na babae. Pero iba yung leadership ng lalaki talaga. Amen? So, ayun. Tapos, dito sa left side, so ito yung mga shortcomings tsaka weaknesses ni Isaac. Pero, sabi dito sa left side, despite of those shortcomings and weaknesses, God remains unchanging. Ano pong title natin ngayon? Amen. So number 1, sabi dyan, no, sa kabila ng mga pagkukulang pagkakamali ni Isaac, nakalagay dyan, God's faithfulness remains. Amen. Katulad ng binasa natin kanina, kahit foreigner siya dun sa Gerar, kahit hindi siya taga doon, pinagpala siya ng Panginoon. Nabasa ko pa nga, 100 times, kung nagtanim siya, 100 times nun yung magiging bunga ng mga tinanim niya. Ibig sabihin po, kahit nagkasala siya, nagkamali siya, yung pagpapala, yung pagiging faithful ng Panginoon, nandun pa rin. Bakit? Kasi simula pa sa kay Abraham, pinangako na ng Panginoon down sa lahi niya na pagpapalain niya. Amen? Yung lahi ni Abraham. Number 2, Isaac is still part of God's plan. So, yung plano ni Lord kay Isaac, pakibasa nga po ito, nasa open, close parenthesis. God's promise to create a great nation was made to Isaac to his prince. Amen. Sa kabila ng pagkukulang, pagkakasala ni Isaac, yung plano ng Panginoon na si Isaac pa rin yung unang generation na magpapalaganap ng lahi, nangyari pa rin. Amen po. And number 3, God is true and firm in His promises to Abraham and in His
generation. So, hindi siya nagbago. Sa kabila ng mga pagkukulang pagkakasala niya, firm yung Panginoon. Tama ba? Sabi nga po sa isang verse, sa lahat ng taong nagbabago-bago ng isip, ang Panginoon ay hinding-hindi. Amen? Kanina umaga may pumasok lang sa isip ko, nung binasa ko po ulit ito, meron tayong number 4. So, number 4, God still protects Isaac. Amen? Ano niyo po kung bakit? Kasi doon sa Genesis 26:11, nung nahuli po si Isaac, na nagsinungaling siya, na sabi niya, kapatid niya si Rebecca, pero asawa pa rin pala niya. So, nagalit po si King Abimelech, tapos sinabi sa kanya, nagalit sa kanya, ang sabi niya pa rin, so Abimelech gave orders to all the people, anyone who harms this man or his wife shall surely put to death. Amen? So, ibig sabihin po, walang pwedeng gumalaw kay Isaac at kay Rebecca. Amen? Kasi nandun sila sa foreign land foreign sila doon, hindi sila taga doon. Tapos, siya pa, lahat ng ginagawa niya, pinagpapala ng Panginoon. So, kahit na sino, walang may karapatang saktan sila. Amen? So, yung God's protection, nandun pa rin. Amen po? Kasi tayo, kunwari, pag sa mga anak natin, kunwari, sabihin natin, anak, kailangan maging mabait ka, o may honor ka sa school. Kapag yan yung nangyari, re-rewardan kita. May mga ganun pa ba dito? Di ba pag nakagawa siya ng hindi maganda, parang, ayoko nang i-reward to, itong batang to, kasi hindi naman sumusunod. Pero ang Panginoon, hindi siya nagbago. Amen? Ginawa pa rin po niya yung mga pinangako niya. Amen? Pero, hindi pa rin po to excuse sa atin, sabihin natin, hindi na nagbabago si Lord mabuti naman si Lord. Yun po yung mga extreme ng mga tao Pag inisip natin, mabuti si Lord, mapagmahal si Lord, mapagpatawad si Lord. So, okay lang na paulit-ulit akong magkasala. Ganun po ba yun? Hindi. Amen po? Hindi po ganun yun. Ang inaaral lang po natin ngayon, God is unchanging God. Amen? So, kung mapapansin niyo po sa kwento nila, meron pong generational bondage tsaka the generational blessing. Kung mapapansin niyo po, may mga bondage po na mula kay Isaac down to the generation na mga binanggit ko kanina, tama po. And meron din pong generational blessing na nangyari po. So, ayan. So, yung generational bondages na binanggit ko kanina, kasama po siya dun sa mga shortcoming na napasa-pasa po. Yung kasalanan nagawa ni Abraham, napasa kay Isaac, ginawa rin ni Isaac. Yung favoritism, napasa rin siya down to down. Okay? So, nakalimutan ko po sa favoritism, meron po akong kakilala, 4 sila magkakapatid. Tapos yung panganay, kasi rainbow baby siya, tinatawag ng rainbow baby. Yun yung mga hinintay, kasi yung una, nalaglag. Ang ganon. Siya, super favorite talaga siya. So lahat, basta yun, ano nyo kung ano, ibig sabihin pag-favorite. Yung pangalawa, hindi siya favorite. Alam nyo ba kung ano nangyari sa pangalawa? Kahit hindi natin sabihin, nararamdaman pala nila yun. Alam nyo ba, siya yung pangalawa, siya yung naging pariwara yung buhay. Bakit? Kasi nakita niya yung favoritism na nandun lang sa panganay, na hindi na naranasan. Kaya parang siya, okay, wala nang wait nakailang sa akin, parang nga gano'n. So yun, true to life yun nakilala namin siya. Siya talaga yung naging wasted yung buhay na dapat hindi naman. Okay? Kasi naranasan niya yung favoritism sa family. Amen? So sa sunod na verse po natin, sabi po dyan, sa James 2:21 to 22, ito po yung generational blessing. Okay po, generational, ibig sabihin napapasa na blessing po sa ating mga susunod na henerasyon. Sabi dyan, don't you remember that our ancestor, Abraham, was shown to be right with God by his actions when he offered his son Isaac on the altar. Ito yung ginawa ni Abraham na sobra talagang nagalak yung Panginoon sa kanyang pananampalataya. And then, 22, you see, his faith and his actions work together. His action made his faith complete.
Amen. So, ibig sabihin, kay Abraham pa lang po, nagsimula na po yung generational blessing. So, ibig sabihin pala, yung buhay natin ngayong mga magulang, yung pagsunod natin at pananampalataya natin, maaari siyang maka-apekto sa anak natin, down dun sa magiging anak pa nila. Amen? Tapos, sunod po na verse natin, sabi po dyan, yan, after, sa Genesis 25:11, after Abraham's death, God blessed his son Isaac, who settled near Beer-lahai-roi in the Negev. Actually, yung pagpapala ni Isaac, talaga, is mula sa pagsunod ni Abraham. Tama ba ako? Kaya si Isaac, pinagpala pa rin siya ng Panginoon. Amen ba? So, in our time, no, sobrang halaga kasi nitong generational bandages, no? Bandages, yung iba kasi ginagamit na word is curse. Pero, ayoko ng curse. Parang ayoko yung word na yun. Okay, ano ba yung generation na, basta yung hindi maganda. Okay, so tayo, yan, kung meron mga generational bandages sa family natin, kailangan in our generation, mas stop na siya. Amen? Meron nga akong kakilala din, sabi niya, galing siya sa broken family. Gusto niya, in his time, hindi niya na madala yun or maipasa pa. Pwede natin siyang tigilan. Stop. Amen? And those generational blessing na meron tayo, yan, ipasa natin. Amen? Ipasa natin sa mga anak natin, sa mga magiging apo natin. Kaya lagi ko sinasabi sa mga youth na nandito, kasi mostly talaga, na nandito mga youth, is Christian yung mga magulang. Tama ba? Sabi ko, napakapalad nyo. Amen? Na ang mga magulang nyo ay mga Christian. Amen? Kasi mas mahirap kapag anak yung nauna sa church. Mas mahirap dalhin yung magulang. So, nakapakapalad natin. So, sabi natin kanina, yan. God is unchanging God. Amen po ba? Pero, yan, ano pong kasunod dyan? Pero, minsan, nakakalimutan natin na hindi nagbabago yung Panginoon. Tama ba? Kailan natin nakakalimutan yon? Yan, minsan, kapag feeling natin, ang tahimik naman ni Lord, parang ang dami kong pinapipray, pero parang ang tahimik ni Lord. Naranasan niyo na ba yun? Mga panahong tahimik si Lord? Amen? Tapos, minsan, feeling natin, nagbabago yung isip ni Lord. Pagpapalain pa ba ako ni Lord? Parang feeling ko hindi na kasi parang nandito ako sa sitwasyon na sobrang hirap. Or kaya, nandito ako sa sitwasyon na sobrang unwanted. Pinakaayaw mong sitwasyon. Amen? O kaya minsan, yan, pag sa marriage, sa mag-asawa, pag sa bahay, kaya kaaway kayo or short ng budget. Parang feeling natin minsan, hindi na ito yung Diyos na pinaglilingkuran natin. May mga ganun ba tayong moment? Wala? Ay, praise God, wala. Amen? Or kaya, sa relational, no? Ito yung mga common lang. Iside lang natin. Relational conflict. Nanay sa anak, tatay sa anak, or anak sa magulang, o kaya sa kaibigan, ano pa ba, kamag-anak. No, pag may conflict ba, parang pag napapagod tayong ayusin na, parang naisip ba natin na, si Lord ba, ano pa rin? Peacemaker pa rin ba siya? Siya pa rin ba yung papagitna? Mga ganon. Sa mga estudyante, kapag napapagod na, busy, o kaya nabubuli sa school, ano pa ba, napagkakaisahan, iniisip pa natin na si Lord pa rin yung tagapagtanggol natin. Amen? So, sa mga nagtatrabaho, o kaya sa mga nanay, pag sobrang busy na, pagod, o kaya toxic yung paligid sa work, naisip pa rin ba natin na mabuti pa rin si Lord sa buhay natin? Naisip pa rin po ba natin yon? Amen? So, kailangan po, maitatag po sa isip natin that the Lord, no, na ating pinaglilingkuran is unchanging. Amen? Hindi siya nagbabago. Kung sino yung Diyos na nababasa po natin sa Bible, yun pa rin po yung Diyos na pinaglilingkuran natin kahit anong sitwasyon ng ating buhay. Amen po ba? Amen. So, isa pa po, no, kailangan din nating tandaan na yung mga ganong sitwasyon, yung mga hindi mga ganong sitwasyon, inevitable po siya, hindi natin siya may iwasan. Pero bilang mga Kristiyano, napakabalat natin dahil anak tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, isa pa pong pagpapala, no, learning, wala po dyan sa PowerPoint, sa story ni Isaac.
paano niya nakilala si Rebecca? Alam niyo po kung paano? Medyo nakakatuwa po. Yan, sa verse 24 ata, chapter 24 or 25. So, nung mamamatay na po si Abraham, inutusan niya yung isa niyang tagasunod na maghanap ng mapapangasawa ni Isaac. Tapos, ayaw niya na Canaanite. Gusto niya dun sa lahi nila. Okay? Tapos, umalis yung tagasunod. Umalis siya. Pumunta siya dun sa lugar kung taga saan talaga sila Abraham. Tapos, pagdating niya doon, sabi niya, kung sino ang babaeng makikita ko nasa balon at magpapainom sa akin. Kasi sabi ni Abraham, gagabayan siya ng Diyos. Yun ang magiging asawa ni Isaac. Okay? So, yung nakita nung tagasunod ay si Rebecca. Okay? So, ano yung learning doon? Hindi learning na kung sino man ang nakapulang dadaan, siya ang magiging asawa. Hindi ganon, ha? Pero, yung nangyari na yun, noong unang panahon, it is guided with the Holy Spirit, no? So, sa panahon natin ngayon, kung sino magre-reply sa text ko na to, ha? Marami siyang text ko ba? Kung sino magre-reply, siya ang liligawan ko. Hindi ganun din, okay? So, anong learning na makukuha natin dito? Learning po, kailangan, yan sa mga youth, kayo kinakausap ko. Kasi hindi yung mga elder, ha? Yung mga youth, yan, napakahalaga, okay? Na kung gusto nating magkaroon ng future wife and husband, kailangan kalahi natin. Hindi yung literal na kalahi na Pilipino rin na kailangan the same faith, okay? The same faith, values, and morals. Tanungin niyo yung mga magulang niyo. Kung gaano kahirap mag-asawa. Joke lang. Parang laging burden yung pag-aasawa. Hindi po. Masaya yung pag-aasawa. Pero alam niyo, all throughout the journey, maraming mangyayari. And kailangan, yung kasama niyo sa buhay, worth it siya nakasama. Okay? Worth it siya nakasama na may pananampalataya sa Panginoon. Tingnan niyo, pag nag-asawa kayo, marirealize niyo mga sinasabi namin. Kaya alam niyo kung bakit? Maniwala kayo sa mga magulang nyo, ha? Makikinig kayo kung sino yung gusto nilang mapangasawa niya. Ano kung bakit? Daw kayo yung makikisama, okay? Biglang sabihin, hindi ako naman yung makikisama, bakit ba hindi naman yung nanay ko? Minsan ganun yung iba, no? Pero kailangan nating makinig. Okay? Kasi, yung nangyari kay Esau, sa Genesis 26:35, nag-asawa siya ng pagan, okay? And yung hindi niya yung kalahi. So, naging burden yon kay Isaac tsaka kay Rebecca. Amen? So, kailangan makinig tayo sa ating mga magulang. No? Minsan, sa lahat, kahit hindi na sa mag-asawa, sa mga bagay-bagay, kailangan malaman natin yung opinion nila tsaka yung mga insights nila. Kasi ako, may mga sitwasyon ako before, lalo na nag-work ako, parang feeling ko, kaya ko na. Tapos may mga decision na akong ginawa na hindi ko siya paano ba yun? Hindi ko inunang tanongin yung magulang ko. Pinagsisisihan ko siya. Kasi without guidance. So sa mga youth, napakahalaga ng guidance. Amen? So isa to sa mga matututunan natin dito. Though kahit na, tingnan nyo ha, si Rebecca, pinili na siya ng Diyos at ni Abraham na maging asawa ni Isaac. Pero may conflict pa rin sila. Pansinin nyo na lang. So, paano pa kung hindi pa kalahi nila? Amen? Kung hindi pa nila kasing, or hindi mo kasing same faith or same morals or values sa buhay, mas mahirap. Amen? So, pakinggan natin yung mga magulang natin. And even, yan, sa mga magulang din, kailangan hand in hand din, maikinig din tayo sa mga anak natin. Tama ba? Para, in all situation, tayo yung nila, tayo yung sumbungan nila, yung confident nila sa lahat ng pagkakataon. Amen? Ng buhay nila. Ang dami ko sinabi bago yan. Ang dami, ano? Ayan. So, katulad po ng sinabi natin kanina, because God is unchanging, so, ano kailangan natin gawin? Amen? Itong apat na to, makikita rin natin siya dito sa Word of God. Okay? So, yung way din po kung paano ako mag-message, katulad din kay Pastor Jan, na yung mga topic natin is nandun din. Feeling ko nga ako yung ginaya ni Pastor Jan. Ako talaga, no? Hindi, nagkataon nung magkaparehas kami.
So, yan po, number 1. Ano pong nakalagay sa number 1 po? Amen. Isa to sa, magandang character na pinakita ni Isaac. Sabi niya sa Genesis 25:21, Isaac pleaded with the Lord on behalf of his wife because she was unable to have children. Mapapansin niyo sa Bible, no, maraming mga stories na hindi agad nagkaanak. So si Rebecca, 20 years pa bago siya nagkaroon ng anak, no? Pero the Lord answered yung prayer ni Isaac. Amen? So, ang ano lang po dito, gusto lang iparating sa atin ng Panginoon. Totoo naman, the Lord can give yung mga bagay na pinapalangin natin. Amen? Kaya niyang i-grant yung mga prayer natin. Pero ang Panginoon, gusto niya yung magsabi tayo. Di ba sa mga anak natin, or mga anak, pamangkin, or kung sino man, di ba parang mas gusto natin ibigay pag alam natin kung ano yung kailangan niya? Tama ba? Though the Lord knows everything, sabi nga kahit bilang ng iyong buhok ay alam ng Diyos, bago ka pa lumabas, ano po na yung pangalan mo. Pero ang gusto ng Panginoon, gusto niya marinig boldly, buong buo kung ano yung gusto natin. Dito, pleaded, parang mas malalim siya na word eh. Hindi lang ask yung word, no? Pero hindi lang ask talaga, no? Talagang pleaded. Talagang siguro niluhod niya sa Panginoon yung prayer niya. Tapos binigay yun ng Panginoon sa kanya. Amen? So, yan, may kasunod po yan. So, the Lord answered Isaac's prayer. So, yan, minsan, sa pananalangin natin, kaya sobrang halaga po talaga ng prayer. Isa po yan sa mga foundation po ng ating pananampalataya. Amen? So, dito po, minsan si Lord, may delay, minsan may no. Tayo magdaramdam pag may delay or may no. Minsan pag may delay or may no, sabihin, ayoko na nga, Lord. Hindi na ako magsisimba. Tagal-tagal ko nang pinag-pray ito eh. Parang ganun, di ba? Pero, sabi dito, minsan daw may delay at no dahil, number 1, He wants to deepen our insights into what we really need. Minsan kasi, baka akala natin, kailangan natin to. Ang totoo, hindi pala. So, ang gusto ng Panginoon, maintindihan pa natin, kailangan mo ba talaga yan? Ito ba talaga yung gusto mo? Number 2, we will appreciate more of His answer to our prayers. Actually, kapag naghihintay tayo, mas pinapahalagahan natin kapag nakuha na natin. Tama ba? Tama. So, ang Panginoon, minsan, hindi niya binibigay agad para mas ma-appreciate natin. Di ba yung mga bagay na nakukuha natin agad-agad, minsan, dahil nakuha ko naman to basta-basta, kunwari, yaman, inherit galing sa magulang. Dahil mayaman naman yung magulang ko, wawaldasin ko na lang to. Pero kapag ikaw yung mismong naghanap buhay, parang hindi mo siya basta-basta wawaldasin. Tama? So, ganun yung gusto ng Panginoon. Number 3, to allow us to be mature so we can use His gift more wisely. Ito ang usual kong naisip dito. Di ba we're praying na umunlad yung buhay natin or yumaman. Yan yung usual, di ba? Ito talagang pumasok agad sa isip ko. Minsan, ano siya ibigay agad ni Lord? Baka kasi hindi mo kayang hawakan. Sabi nga, sa maliit na bagay, kapag kaya mo na siyang i-handle, di ba? Kapag hindi mo kaya i-handle ang maliit na bagay, paano pa yung mas malaking bagay? So minsan, hindi pa siya binibigay pa ni Lord. Baka hindi mo pa kaya. Baka hindi ko pa kaya. Tama? Number 4, His will is always better than ours. Okay? Minsan tayo kasi yung thoughts kasi ng Panginoon ay laging higher, mataas. Alam niya yung lahat ng bagay. Tayo kasi, yung isip natin, mostly, yung present lang, present situation, or present na nararamdaman lang natin. Tama? Kaya kung no man ang sagot ng Panginoon, no? Minsan, sabi dun sa John, hindi naman natin maunawaan kung ano yung nangyayari ngayon. But surely, in the future, you will understand kung bakit. Amen? Hindi na ako mag-example ha, masyado nang mahaba. So, yun po yung ating number 1. Ano po ulit yung number 1? Amen? So, mahalaga po na
tayo po ay close sa Panginoon sa pananalangin. So yun po yung laging ginagawa ni Abraham tsaka ni Isaac. Number 2, let us block the spirit of jealousy. So, yung mga tao, nagselo sila kay Isaac. No? Bakit? Yan. Oh, hindi pala doon. Ito, sabi dito, when Isaac planted his crops, ay yung binanggit ko kanina, he harvested 100 times more grain than he planted. For the Lord blessed him. 13, he became a very rich man, and his wealth continued to grow. Amen. 14, he acquired so many flocks of sheep and goats, herds of cattle, and servants that the Philistines became jealous of him. Amen. Minsan naman talaga, ang tao na pinagsiselosan ng mga tao is yung may meron talaga. Pag wala naman, di ka naman magsiselos dun eh. Tama ba? Ay, magsiselos, mag-inggit. Tama? So, 15, so the Philistines filled up all Isaac's wells with dirt. Grabe, di ba? Ang ginawa nila, yung mga balon ni Isaac, nilagyan nila ng mga dirt. Amen? Yun yung naging, sa kanila, cause nung jealousy nila. Sinira nila kung ano yung meron si Isaac. These were the wells that had been dug by the servants of his father Abraham. And 16, ito yung matindi po. Finally, Abimelech ordered Isaac to leave the country, go somewhere else. He said, for you have become too powerful. Amen? Dahil dun sa katagumpayan ni Isaac, nainis sila. Tama? Gusto nilang sirain yung meron si Isaac. Tapos matindi pa, pinalayas sila Isaac. Amen? So, minsan, nagagalit tayo pag yung mga gustong bagay natin, hindi na pupunta sa atin, pero yung ibang tao meron. Pero, yan, lagi nating tandaan na huwag tayong maiinggit. Katulad na nangyari dito. Amen? Kasi yung jealousy po talaga, nakakasira siya ng relasyon, magbibigay siya ng sadness, and isa pa, pinakamahalaga, yung comparison. Amen? Comparison, yun po talaga yung pinakamatinding joy stealer. Kasi imbis na masaya ka, dahil nakita mong mas malaki yung bahay niya, hindi ka na lang magiging masaya. Pero una mo namang pinag-pray, magkaroon ka lang ng bahay. Tapos nakita mo yung katabi mong bahay, mas malaki, nalungkot ka. Diba? Hindi ganun yung gusto ng Panginoon. So number 2, let us block the spirit of jealousy. Number 3, let us be the vessel of faith. Amen? Ito, nakakatawa tong part na to para sa akin. Kasi di ba pinalayas nila si Isaac. Alam ko anong ginawa? Hindi ko nababasahin po Ang ginawa, hindi, basahin natin. Sabi nito, baka magalit sa Lord sa akin. And Genesis 26:36-39. One day, King Abimelech came from Gerar, where his advisor, Ahuzat, and also Phicol, his army commander. Why have you come here? Isaac asked. You obviously hate me. Diba? Pumunta po si Abimelech sa lugar ni Isaac. Sabi niya, bakit kayo nandito? Di ba galit kayo sa akin? Tapos sabi dito po, since you kicked me off your land, they replied, we can plainly see that the Lord is with you. Amen? This is the blessing. Sa buhay ni Isaac, nakita ng mga kaaway niya. Ito yung kaibahan ng mga anak ng Diyos sa hindi anak ng Diyos. Ito yung kaibahan ni Isaac sa lahat. Kaaway niya to isipin niyo yun. Pumunta sila, sabi nila, nakita namin that the Lord is with you. Amen? Ako personally, ito po yung pinaka-desire ko sa buhay ko, that the Lord will be with me. So we want to enter into a sworn treaty. So yung sworn treaty na yun po ay peace treaty. So gusto nilang makipag-ayos kay Isaac. Let's make a covenant. Swear that you will not harm us just as we have never troubled you. Akala niyo hindi niya na-trouble si Isaac, no? Pinalayos yun nila. Tagatong naman. We have always treated you well, and we sent you away from us in peace, and now look how the Lord has blessed you. Amen? Pinalayas nila si Isaac, pero sino ang Diyos si Isaac? Amen? Kahit pinalayas siya, sabi pa rin nila Abimelech, and look how the Lord has blessed you. Grabe, di ba? Grabe yung buhay po ni Isaac.
Amen? Nakita doon kung sino po talaga yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Kahit nainggit sa kanya yung mga tao, kahit nagalit sa kanya, pinagpala pa rin po siya ng Panginoon. So, yung story po ulit ni Isaac, yan. Hindi siya lumaban, di ba, nung inaway siya. So, minsan, kailangan natin tanungin si Lord, Lord, lalaban pa ako, o hahayaan ko to. Minsan, ano tayo o lagi bang, hindi pwede, ipaglalaban ko to. Lagi ba tayong ganun? So, hindi dapat po. So, yun po, yan. So, when God's influence is in our lives, yan. Kapag ang banal na spirito po ay nasa atin talaga, katulad po kay Isaac, nai-influence nga yung mga taong nasa paligid niya, kahit yung mga ayaw sa kanya, lumalapit sa kanya. And yun po yung malaking pagpapala na nakikilala yung Diyos ni Isaac dahil sa buhay niya. Amen po ba? Ikaw ba, gusto mo rin bang makilala ang Diyos mo dahil sa buhay mo? Amen. So, number 4, matatapos na po ako. Huwag kayong mag-alala. Then, number 4, worship God as what Isaac always did. Amen? Actually, hindi na po si Isaac ang gumagawa nito lagi. Si Abraham din. Sabi po dito sa 23, from there, Isaac moved to Beersheba, where the Lord appeared to him on the night of his arrival. I am the God of your father Abraham. He said, do not be afraid, for I am with you, and I will bless you. Amen. Ito, pangako po ito ni Lord kay Isaac. Pwede mo rin itong kunin. Amen. Pangako dito ng Diyos sa buhay ko that you should not be afraid, for I am with you, and I will bless you, and I will multiply your descendants, and they will become a great nation. I will do this because of my promise to Abraham, my servant. 25, then Isaac built an altar there and worship the Lord. Amen. Ito naman yung ginawa ni Abraham. Then the Lord appeared to Abraham and said, I will give this land to your descendants. And Abraham built an altar. Amen. So kung mapapansin natin, the Lord is unchanging God. Pero kilala ni Abraham tsaka ni Isaac yung Diyos nila. At yung Diyos nila, meron talaga silang relationship. Pinupuri talaga nila yung Diyos nila, either in good times man or in bad times. Amen? So, yan po. Yan, sa paligid natin ngayon, sabi nga nila, there's no constant in this world except change daw, di ba? Bago-bago naman talaga, minsan yung katabi mo, mababait ka. Minsan hindi. Tama. Hindi, joke lang po. So, nilipas ako na sinasabi ko sa inyo. Ganon, di ba? Ngayon, mura, bukas, mahal yung bilihin. Tama? Ngayon, favorite ka ng boss mo, bukas hindi. Tama? Ngayon, mataas yung grades mo, baka bukas, medyo hindi. Tama? So, unchanging talaga siya. Changing talaga siya. Amen? Pero tayo, personally, lagi ko pong i-encourage yung bawat isa na magkaroon talaga tayo ng Bible verse sa buhay natin na kahit anong sitwasyon, kasi pabago-bago yung sitwasyon natin mararemind tayo na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay hindi talaga nagbabago. Amen? Kahit anong sitwasyon, kagabi nga, alala ko lang, natutulog si Nathan tsaka si Kaiden. Nagpipray ako. Tapos bigla akong natakot. Sabi ko, Lord, parang bata pa itong mga bata na to. Ang dami pang mangyayari sa buhay nila. Ewan ko ba sa buhay ko, parang dami na nangyayari. Sabi ko, Lord, parang hindi ko kayang mahirapan itong dalawang to. Tama? Pero, the Lord reminded me na yung Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos. He's all-powerful. Tama? Bilang nanay, natatakot man ako, pero kung paano ako sinamahan ng Lord in my journey, surely, ganun din yung gagawin niya sa mga anak ko. Amen po ba? And yun, kaya po, etong mga katagal to, lagi natin itong naririnig, tama? Pabasa nga po. Amen? Lagi natin nababasa yan So, kung paano kumilos si Lord, kasi for this month, ito po yung pag-aaralan natin. Kasama pa po si Joseph, no? Kung paano kumilos si Lord, yan, the whole month, talagang tatagan nyo at itanim sa utak nyo kung paano kumilos po si Lord sa mga taong ito. And kung sinong Diyos, yung mga panahon nila, yun din yung Diyos
na Diyos natin. Tama ba? And itong kasunod, pakibasa nga po. May nagbago dyan. Pakibasa nga po. Amen. Let's make it more personal. So the Lord is mataas, no? Pinaliwanag yun ni last time. Mataas ang Diyos, pero nagkatawang tao siya para makalapit tayo sa Kanya. At ang gusto ng Panginoon, hindi lang ikwento natin na siya yung God ni Abraham, na siya yung God ni Isaac, na siya yung God ni Jacob, or siya yung God ng nanay ko, ng kapatid ko. Pero pag kwento natin, ito yung Diyos ko. Amen? Kailangan may makwento rin tayo. Lang na narinig doon sa dati ng may pastor, kapag may kwento, may kwenta daw. Amen? So, kailangan laging may kwento. Make it personal na kung paano sila inahon ng Panginoon, kung paano sila pinagpala ng Panginoon, gagawin din yun ng Panginoon sa atin. At lagi niyong alalahanin na may mga, mga Isaac at kay Jacob. Kasi kay Abraham, parang walang nasulat na, meron pa, nung nagsinungaling din siya. Lahat sila may nagawa silang hindi maganda. Amen. So tayo din naman. Huwag tayo masyado. No, pero the Lord remains unchanging. Amen po ba? Ulit pa nga po, make it personal. Pakibasa nga po. God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, is my God. Amen. So, yun lamang po para sa ating mensahe ngayong umaga. Yan. Please let us all be reminded na ang Diyos natin pang naglilingkuran ay tapat, mabuti na Diyos magpakailanman sa kabila ng ating mga pagkukulang, pagkakasala. Patuloy niya tayong inaahon, tinatawag, pinapalapit sa Kanya. Ganun po kadakila yung Diyos na ating pinaglilingkuran. At bilang mga anak ng Diyos, hayaan natin na tulad ng ginawa ni Isaac at ni Abraham, patuloy silang nanampalataya, pinuri ang Panginoon sa kanilang buong buhay. In good times, in bad times, the Lord is still their God. Nanampalataya sila at pinuri ang Panginoon. At sa umagang ito po, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Let us pour out our heart sa ating Panginoon. Lord, help me, O God,